Hello, hello. Test mic. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Ma'am Panik ng Dagdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nagpahayag na po si Congressman Kiko Barsaga. Hinihintay po natin, kaya hindi ko po ine-expect na alas 10 ng gabi. Siguro naman mas maaga pwede nang pumunta riyan. Narito na po yung panawagan, yung hinihintay natin. Di ko po alam kung ah, wala tayong magagawa. Nakapagsabi na tayo na kinakailangan na tayo po ay susuporta dito po kay sa panawagan ng rally nito ni Kiko Barsaga. Ito na po siya. Pakinggan po natin ito pong si Kiko Barsaga, Congressman Kiko Barsaga, para po sa kanyang panawagan ng malawakang rally ngayon pong ay bukas po, darating na bukas, dyan po sa may Forbes Park. Pakinggan po natin si Kiko Barsaga. Citizens, it is now time to fight back against corruption. For too long have our cries for justice fallen on deaf ears. September 21 was only the beginning, though from what I have observed, unfortunately the mass protests in September did not affect the Marcos administration, because they are far too detached to understand the severity of their crimes. And so, tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. We will deliver the people's anger right at their doorstep. We will bring the frustrations of those who lost their homes to corruption to the homes of those who are corrupt. We will be protesting at Forbes Park. And before I end my speech, don't forget the essentials. Wear a hood to shield yourself from the weather, a mask to prevent the spread of diseases, and shades or glasses to protect your eyes from the dirt. Stay safe, and God bless you all. My fellow citizens, it is now time to fight back against corruption. For too long have our cries for justice fallen on deaf ears. September 21 was only the beginning, though from what I have observed, unfortunately the mass protests in September did not affect the Marcos administration, because they are far too detached to understand the severity of their crimes. And so, tomorrow, October 12, 2025, we will be protesting on the front doors of the greedy and corrupt. We will deliver the people's anger right at their doorstep. We will bring the frustrations of those who lost their homes to corruption to the homes of those who are corrupt. We will be protesting at Forbes Park. And before I end my speech, don't forget the essentials. Wear a hood to shield yourself from the weather, a mask to prevent the spread of diseases, and shades or glasses to protect your eyes from the dirt. Stay safe, and God bless you all. Okay, yan po yung panawagan ni Kiko Barsaga, no? So bukas na po, tuloy na po yung malawakan niyang panawagan dito po sa may ano na nga tawag dyan? Forbes Park. Kaya lang ang medyo ano lang tayo dahil gabi. Pero pupunta pa rin ako talagang ganun. Meron tayong palabra de uno. This po sa expectation ko na gabi. No? Pero kinakailangan po natin suportahan yan. Hindi ko po kayo kasi baka sabihin nyo naman inaaya ko kayo. Bahala po kayo sa buhay nyo. Ako po ay pupunta doon hindi dahil ako ay nang iimbita. Pupunta po ako doon dahil naniniwala po ko na dapat suportahan yung mga katulad nito ni Kiko Barsaga na kahit papano tumitindig, no? Kahit mag-isa lang siya, wala naniniwala sa kanya. Meron din naniniwala. Sabi niya nga lumalakas na po ang mga suporta niya dito mismo sa kanyang mga kasamahan na congressman. So, yan po, malinaw po ang panawagan ni Kiko Barsaga. Bakit po sa Forbes Park at hindi po sa mga tradisyonal na ano, no? Ang paliwanag ni Kiko Barsaga kaya siya doon nanawagan ng rally ay dahil doon nakatira yung mga greedy, yung mga magna
na nakinabang dito po sa mga nakawan na diyan po dinideliver diyan po nagmumula, diyan dinideliver yung mga sangkatutak, male-maletang pera, 'no? At least si Kiko Barsaga ay, anong tawag dun, yung sinasabi niya pinangangatawanan niya at, yung panawagan niya na October 12, dito natin masusukat 'no, yung mga tao. Kaya lang kung meron lang akong puna 'no, bakit gabi magsisimula? Hindi ko po alam, hindi naman ako nag-organize niyan. Pero pupunta ako riyan kahit na alanganin yung oras, talagang ganyan, eh. Okey, so yan po yung panawagan nito ni Kiko Barsaga, punta na po tayo rito. Magandang araw sa atin lahat, 'no? Tuloy na po yan. Wala naman tayong ine-expect diyan, katulad lang po yan ng mga marami. Kaya lang kinakailangan tuloy-tuloy lang 'no, kasi sabi nga ni Kiko, mukhang hindi nauunawaan ng ating pangulo na yung ibig sabihin nung rally nung September 21, dahil nag-joke pa nga, hindi natin alam kung joke yun o ano 'no, na, nung tinanong siya kung, anong masasabi sa malawakang rally na kinakasa laban sa kanya, kung hindi nga raw daw siya presidente, kasama raw siya sa rally. Talagang, tama si Kiko Barsaga, hindi po nauunawaan, 'no, hindi po nauunawaan ng ating mahal na pangulo, ah, kung ano po yung mga sinasabi niya minsan. Biruin mo, ikaw na nga yung dahilan kung bakit magra-rally yung mga tao, tapos sasabihin mo pa na kasama ka, okey. Gano'n po, kaya sabi nga, wala rin pagbabago at lumala pa nga po 'no, kasi po at least nun pong, nagra-rally meron pa pong, napapanood yung tao na, ah, meron pa pong napapanood na live na imbestigasyon dito po sa malawakang korupsyon. Samantalang ngayon po, wala na po tayo. Ang kaisa-isa po na nag-iimbestiga ngayon, yun pong ICI, ay hindi pa po, sila-sila lang po, 'no? Lihim na lihim pa. Kaya meron pong, meron pong puna dito mismo yung, kanilang kakampi, 'no? Ito pong si Laila De Lima. Asan na ba yung, puna ni Laila De Lima? Agilapin lang po natin. Ito po, sabi po ni Laila De Lima, pag sinabing independent commission, hindi ibig sabihin magsasarili na lang. Talaga din. Pag sinabing independent commission, hindi ibig sabihin na magsasarili lang. Alam mo, De Lima, pag ikaw ang, nagsasalita ng salitang nagsasarili, iba yung naiisip ng mga viewers natin, eh. Parang parang kay De Lima may ibang kahulugan yung nagsasarili. Ayon po kay De Lima 'no, hindi ibig sabihin, hindi po ibig sabihin ng independent ay nagsasarili. Ano mo naman naisip? Ang daming salita. Puwede mo naman kasi sabihing lihim, 'di ba? Alam mo kung bakit mo nasasabi nagsasarili? 'Wag ko na ituloy. Okay. Pag sinabing independent commission, hindi ibig sabihin magsasarili na lang, magsosolo. Kita mo yung mga termino mo. Yan talaga yung mga hinahanap, eh. Yang mga solo, college. Yung mga termino mo po, madam, medyo nalilinya po yan sa mga kakaibang, nagsosolo, nagsasarili. Hindi mo na lang sabihin na bakit nililihim, 'di ba? Kinakailangan magsasarili talaga, magsasarili at magsosolo.
Grabe talaga mga termino nito ni Dilima. Parang gusto kong madual eh. No? Ang lupit mo talaga eh. Magsasarili. Ang dami kasing termino eh. Okay, kaya nga binuo ang ICI dahil sa kagustuhan ng publiko na malaman ang buong katotohanan. Tapos isesekreto lang nila ang pagdinig para naman tayong naglolokohan. Alam mo, Dilima, bahagi ka ng lokohan. No? Bahagi kayo ng pakikipaglokohan kasi natatandaan namin, sige, basahin lang natin. Pag sinabing independent commission, hindi ibig sabihin magsasarili na lang at magsosolo. Ito bang pagmamatigas ng ICI? Bakit meron pang matigas? Dilima talaga. Ayaw mong ayusin yung mga ano mo eh. May nagsosolo, merong nagsasarili. Ngayon naman, ito bang pagmamatigas ng ICI? Bakit pagmamatigas yung naiisip mo? Solo-solo, sarili. Ngayon, nagmamatigas. Ito rin ba ang gusto ng Pangulo? If he is one with the clamor for transparency, we call on the President to urge the ICI created through his Executive Order number 94 to live stream its hearings. A fact-finding body like the ICI dealing with the matters such importance must be transparent and open. People need to know what's happening. To allay fears and dispel suspicion of a potential cover-up or whitewash. With the House Infracom joint inquiry already suspended and no hearing is yet scheduled by the Senate Blue Ribbon Committee, Filipinos are eager to know the current status of the pacing of the investigation. Yan po ang malulupit. Ha? Kaya nga binuo ang ICI. King Amerikano. Alam niyo po, tama naman si Dilima dyan sa sinasabi niya. Di po ba? Na ngayon po ay tumigil na the Joint Committee of Congress. Okay. Sa totoo lang po, no? Tama po yan yung sinasabi natin eh. 'Di ba? Pero alam mo, Dilima, bahagi ka ng pagkukunwari. Kasi kayo, sa totoo lang, no? Bahagi po kayo ng pagkukunwari. Yan. Tungkol po dyan sa paniniwala sa ICI. Gusto nyong papaniwalain yung mga tao na ang ICI po ang pag-asa ng bayan. Bakit? Kailan ka ba nanawagan, no? Dilima, kailan ka ba nanawagan na usigin at ipakulong si Saldico at saka to si Martin Romualdez? Kailan ka ba nanawagan na imbestigahan yung ugnayan ng mga magpinsang Martin Romualdez at BBM? Daig ka pa nga ni Kiko Barsaga eh. At least si Kiko Barsaga nananawagan, malinaw yung panawagan niya. No, na ang rallying magaganap bukas ay anti-Marcos. No? Hindi katulad ninyo, sinabayan ninyo yung rally, nananawagan yung mga Duterte supporters ng totoong anti-corruption, sasabayan nyo ng anti may talsik-talsik pa daw. Sasabayan ninyo ng anti-corruption ko, no?
Sabay pagka nanawagan na kayo, Duterte na yung pinapanawagan nyo, yung anti-Duterte na panawagan. No? O ngayon, bigla kayong aangal. Yaguchi Aika, thank you very much sa 800 yen na pangkape. Sabay ngayon, sabay ngayon, magsasabi kayo na bakit hindi live. Yun po ang purpose no? Ang purpose po ng pagtatayo ng ICI para tumigil na yung Senado at yung HOR ng pag-iimbestiga. Kasi naka-live yung HOR tsaka yung Senate Para pag tumigil na ng pag-iimbestiga, wala nang magsasalita, baka matabunan na. Sanay po itong gobyerno na to na pag may problema, mula pa po nung unang problema, yung problema po ng mga sibuyas, wala naman po. Meron po ba tayo na balitaan na napakulong na smuggler, price manipulator? Mula po sa sibuyas, bigas, itlog, no? Hanggang sa dito po yung problema na ng flood control, hanggang po dyan sa mga problema ng mga sugalan, sugal sa cellphone, wala pong nalulutas. Natatabunan lang po ng mas malaking issue. Yung pong mga problema na may namatay na kasama doon sa entourage, doon sa ibang bansa, namatay na overdose. Panay problema po yan na wala pong kalutasan. Ngayon naman po, eto po yung mga pinoproblema. Tapos, nagtataka pa tong mga sila Dilima, kayo kung hindi kayo nananawagan ng kung ano-ano, malinaw po yung pakay ng mga tao pag nagrarally. Alam nyo, maraming umati nung September 21 dahil ayaw na natin ng korupsyon. Ng flood control. Flood control po ang inaayawan nila. Bilyon-bilyon. Umabot pa ng trilyon. Yung budget dyan sa flood control na yan. Naninakaw po ng mga, ayon kay Gutesa, ay katulad nila Romualdez. Naninakaw po ayon sa mga atong ano nang pangalan nun? Yung contractor. Pati yung contractor, nakalimutan ko na ay involved, no? O nakikiparte itong si Saldico at saka itong si Romualdez. Kayo, bahagi po kayo. Bahagi kayo ng mga tao na mga tao na pinapababaw ninyo yung laban sa korupsyon. Ginagawa ninyong anti-Duterte. Nililigaw ninyo. Yung mga Duterte supporters, totoo yung mga pinaglalaban na galit sa korupsyon. Kayo naman, pinapasukan nyo ng imbestigahan uli yung mga salin, imbestigahan yung confidential pan de BP Sara, buksan yung salin ni Tatay Digong, imbestigahan yung Parmali. Sinasamahan nyo ng ganun Nililito nyo yung mga tao Samantalang kami, unahin natin tong mga pagnanakaw ng bilyon-bilyon. Small time na po yan lahat Small time na yan. Diskaya, yung Diskaya po. 'Di ba? Si Diskaya at si Gutesa na ang nagsasabi na may parte si Martin at saka tong si Saldico. Very willing nga kayo na itigil yung inyong investigasyon Nagtataka nga ako sa inyo Tapos ngayon aangal kayo. Ito po, ganito ka-ipokrito to Congressman kayo, wala naman kayong kinalaman sa administrasyon. May sarili po kayo, separate. Separate po yung Congress sa administrasyon. Hindi po kayo tauhan ng Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, nananawagan kayo na dapat gusto ninyo, gaano ka-ipokrito tong katulad nito ni ni Dilima. Kaya natin tinatawag na ipokrito to dahil wala naman kayong kinalaman sa
sa executive eh. Congressman ka, De Lima. Wala kang kinalaman sa executive. Hindi kayo bahagi ng executive. Oh, bakit kayo ipokrito? Naka-live kayo eh. Nananawagan kayo ngayon. Sana yung investigasyon ng sana yung investigasyon ng ICI dapat televised o dapat live telecast o naka-live stream. Hindi ba naka-live stream yung investigasyon nyo sa HOR? Bakit ka pumayag na congressman ka na itigil nyo yung investigasyon nyo? Oh, pumayag ka eh. Isang salita lang ng speaker nyo, itigil na natin yan. Ano sabi ng speaker nyo? Yung bagong speaker, si Speaker D. Itigil na natin yung investigasyon na yan. Total, hindi naman naniniwala sa atin tao. Correct. Hindi naman naniniwala sa inyo yung tao eh. Pwede talagang itigil nyo. O pero, bakit ka nananawagan ngayon na i-televise? Kami gusto namin talaga na live. Oh, pero hindi naman kayo sakop ng executive. Kung gusto ng presidente na wag i-live, wala kayong magagawa. May magagawa kayo sa sarili mo bahay. Eh sa sarili mong bahay, wala kang nagawa. Pinatigil ng speaker yung live ninyong investigasyon, pinatigil ng speaker. Hindi ka kumibo. Pinatigil ha. Tapos eto makikialam kayo sa ICI, pareho kayo ni Kiko eh. Nananawagan kayo, si Kiko din nananawagan, i-live yung mga investigasyon. Kung walang tinatago daw, dapat naka-live yung investigasyon ng ICI. Eh binibigay nga sa kanya yung Blue Ribbon Committee. Tinanggihan niya eh. Naka-live yun. Ganun ka ipokrito itong mga dilawan na to. Hindi naman kayo kaano-ano ng Malacanang. Bakit nakikiusap kayo sa Malacanang na i-live? Ang tanong ko sa iyo, De Lima, bakit ka pumayag na itigil nyo yung investigasyon nyo? Gusto mo palang malaman ng tao ang mga tunay na magnanakaw. Oh. Bakit ka pumayag sa sarili mong bahay na tumigil kayo? Tapos pipilitin mo yung hindi mo naman bahay. Kapit-bahay na, parang ganito yan eh. Pwede nyong mag-ayusin yung gusto mo na naka-live. Gusto mo ilantad yung magnanakaw, pwede mong gawin yan sa sarili mong bahay. Sa sarili mong bahay, ayaw mo mag-imbestiga ng live. Pero yung kapitbahay mo, gusto mong pakialaman kung paano siya mag-iimbestiga. Yan ang sinasabi kong mga ipokritong tao. Kunwari, gusto nila ng transparency. Gusto nyo palang transparent eh. Gusto pala ninyo na mag-imbestiga kayo eh. Mag-imbestiga ng lantad sa tao eh. Ba't hindi nyo tinuloy? Bakit isang salita lang na speaker, tumigil na kayo? Hindi lang nga kayong tumigil, pati Senate eh. Alam na namin yun kasi tuta Soto yun eh. Ikaw ba tuta ka rin? Aminin mo munang tuta ka. Tapos sabihin mo, baka naman sila ang tuta ko. Di ba? Yung dialogue ni Tito Soto, baka naman si Martin ang tuta ko. Hindi ako ang tuta ni Martin. O, yun na lang sabihin mo. Wala po kayo. No? Wala kayong karapatan kasi congressman ka. Pumayag ka na ipatigil yung sarili nyong investigasyon. Bakit ka pumayag? O, yun naman talaga eh. Tapos kunwari ngayon, gusto ninyo na ilantad yung kinundinan mo na ba si Martin? May nasabi ka na ba na ipakulong si Martin? Papanagutin si Martin? Oh, wala. Bakit? Bakit nga takot ka kay Martin? Kami magtatanong sa'yo. Bakit ka takot kay Martin? Ang tapang-tapang mo kay Duterte. Kay Martin, wala ka masabi. Kung ano-ano na lang, wala nga ninakaw si Duterte. Kung ano-ano na lang bintang mo eh. Tapos, ngayon, wala. Pagdating kay Martin, dehin bukiki ka. Diba? Ganyan ang buhay. Thank you very much kay Toto Duterte na nagbigay ng 2 euros. Maraming salamat, Toto. At saka dito kay Yaguchi Aika na nagbigay ng 800. Yan.
Okay, tuloy po natin ang mga talakayan. Alam po ninyo, ito po, nakita ko na po 'to, 'no, yung sa teka, okey. Malaking usapin po at pinagmamalaki na naman ngayon na fake news yung 1.7. Alam niyo po, ito po sinabi po ng Guidote, taga BSP po 'to, mas malaki po pa pala, 'no? 5 trillion po ang nawala sa atin mula December 2024. Yung 1.7 sinasabi po nila, 1.7 trillion, sinasabi po ng Malacanang na yung 1.7 trillion na nawala o nalugi sa Philippine stock market ay hindi po totoo. Fake news. O, tama po kasi hindi lang po 1.7 trillion na nalugi. From 2004, 5 trillion. Ngayon po, o baka sabihin nyo naman, ang sinabi kasi 2025 lang. Ito po, 2025, from February to October 2025, nalugi po ang Philippine stock market ng 3 trillion, 3 trillion. Yan po ang, kaya ang sabi po nitong taga-BSP, ex-BSP official, ito ang sinabi niya sa mga taga-Malacanang na nagsasabi na fake news, no? Rumesponde po siya at sinabi niya, as usual, Malacanang is lying. Yan ang problema sa mga kalaban natin. Sanay na sanay po na magsinungaling. Ayan, hindi po ako nagsabi niyan. Si Guidote po na dating BSP. Ano ang masasabi niya sa fake news daw yung 1.7 trillion? As usual, Malacanang is lying. Baka sabihin nyo, dati palang BSP yan, malamang tao ni Duterte yan. Tinignan ko po kung kaninong tao tong Guidote na to. Dating BSP siya nung panahon ni Aquino. Teka lang, titignan ko lang, baka mali ako. Hindi po to tao ni Duterte. Ito po ay dilawan. Oh. Wala na kayo sigurong masasabi na ito ay paghiganti lang ng mga Duterte. Yan po, at 3.6 trillion from February to October. Ngayon po 2025. February to October, 3.6 trillion po ang nalugi sa Philippine stock market. As usual, ano lang po ang sagot ng Malacanang? Yung nagpahayag po yung SEC chairman. Talaga bang nag-fake news ka? Ngayon ka magsalita, reputasyon mo, hindi ka na nahiya. Dati kang chairman ka ng SEC tapos umamin ka na nag-fake news ka lang. Imposible. Marurunong po sa numero yung mga yan. Imposible po na mag-fake news po yan. Pero kahit nasabihin nila na fake news pa yung 1.7, mas malaki po itong na sinasabi na nalugi. Oh. Sabi po ni Guidote, these numbers are in fact much larger than what was formerly cited. Yung sinasite po na nalugi ng 1.7 trillion. Ito po ang nalugi ay 3.6 trillion ngayon pong February to October. Isasama natin yung December, 5 trillion. Yung pinag-uusapan po natin na posibleng ninakaw, daang bilyon lang po. Ito po, trilyon ang pinag-usapan na nalugi dahil po sa balitang pagnanakaw, sa balita pong korupsyon. Ganyan po ang epekto sa ekonomiya. Nalulugi po tayo ng trilyon-trilyon. 3.6 trilyon na nalugi sa atin mula lang ng February. O ito po ay makikita nyo sa Bilyonaryo Channel. O baka kala nyo nanloloko tayo rito eh. Bilyonaryo Channel. Hindi kasi makapaniwala yung dating BSP, tauhan ng BSP nung panahon ni Aquino. Kaya siya na mismo ang nag-research at natuklasan niya mas malaki pa.
Kaya pala fake news kasi 1.7 lang eh. Totoo, mas malaki pa pala. O ngayon po, bago na naman po to. Ito, panlilin lang po eh. It's either, sabi nito hindi po ako nagsabi nito Ang nagsabi po nito ay yung pong dating BSP official na si Guidote. Sabi niya, as usual, Malacanang is lying. As usual, napaka-normal na ng pagsisinungaling. Kaya nagtataka si Dilima. Ano na nga yung sinabi ni Dilima? Sabi ni Dilima, talaga bang gusto ni BBM na magkaroon ng transparency? Bakit ayaw niyang i-live? Hanggang ngayon ba umaasa ka sa sinasabi? Kami matagal na kaming sumuko dyan. No? Ito po, ang bagong palabas nitong yung nagsabi po na fake news yung 1.7. Ito po ay si Go. Ito po ang bago niyang sinabi. Wala pong no investment pledges were lost despite issue of widespread corruption. Tignan po ninyo ang sinasabi po, nalugi po yung ating stock market ng 3.6 trillion. 1.7 lang nga sabi niya fake news. Ngayon naman sinasabi, no investment pledges were lost. Kahit po may balitang corruption, wala daw pong nawalang investment pledges. Totoo po ba yan? Nagsisinungaling po ba? Hindi po. Nanlilin lang. Bakit po? Wala raw na walang pledges. Natural pledge lang nga eh. Pati ba? Alam na po namin yung pledge. Ang pledge po, pangako pa lang. Wala pa po yan. Paano mawawala yung pangako? Pinangakuan pa lang kayo. Bakit mawawala? Alang naman bawin mo. Ayoko nang mangako sa'yo. Pag pledge po, hindi pa po totoo. Pledge pa lang nga eh. Ang sinasabi niya, wala pong nawawalang pledge. Anak ng tinapay naman, no? Linlangan na lang bang usapin? Paano mawawala yung pledge? Pangako lang yun. May nawala na bang pangako? Magkano nawala? Yung pangako niya ganito eh. Kaya nalugi tayo. Wala tayong lugi. Wala pa. Kaya ang pagtakan nyo, bakit hindi natutupad yung pangako? Paano nila tutuparin yung pangako Bakit nila tutuparin yung pangako? Corruption nga. Ayaw na namin. Hindi na lang nila tinuloy yung pledge. I-announce pa ba nila yan? Wala daw nabawasan na pledge. Pag ikaw ba nag-pledge ka, tapos hindi mo tinupad, may announcement pa yun. Ang dami po nag-pledge sa atin, sa totoo lang. Yung nagpunta sa US, ang daming pledge pagkagaling sa US May narinig ba kayo na natuloy na mula sa Apple, mula sa Tesla, mula sa Google, mula sa Microsoft na investment? Walang natuloy. Pero may pledge yun. Ibig sabihin, binawi ba nila yung pledge? Hindi na po binabawi. Hindi na lang itutuloy yung ng tinapay naman, no? Kaya panay linlangan Pwede nyong sabihin. Di ba? Pwede nyo pong sabihin na walang binawing pledge. Bit mawawawin? Hindi na lang. Linlangan na lang po talaga yung gusto ng mga Wag naman tayo manlinlang-linlang na lang. Linlangan na lang Okay. Walang dumating na pledge. Hindi naman nabawasan. Hindi lang dumating. Minsan, dadaanin mo na lang sa tao ito po, dagdag na announcement ni Remulla bilang ombudsman. Lifestyle check sa gobyerno, ibabalik ni Remulla. Dami mo ng announcement, Remulla. Ito mga announcement ni Remulla,
Salin, bubuksan na. Yung paghigpit sa salin ni Martires, ngayon luluwagan niya na yung paghingi ng salin. Bubuksan na sa publiko. Partikular yung salin ni Tatay Digong. Bubuksan din yung investigasyon sa Parmali. Ang dami nang ina-announce. Pero hindi yan ang gusto naming marinig. Ang gusto lang namin marinig, kailan mo ipapakulong kailan mo ipapakulong dapat ang announcement lang po namin sa inyo, Ombudsman, malapit na naming ipakulong si Saldico at saka si Martin Romualdez. Yun lang po ang importanteng announcement namin, kung ano-anong mga ina-announce nyo na walang katuturan. Excited po kami malaman yung mga mastermind, mapakulong yung mga mastermind. So far po, July pa sinabi ni BBM yung mahiya naman kayo speech niya sa SONA. Ano na pong petsa na? Wala pa rin po ni isang nakapakulong. I-lifestyle nyo muna, unahin yung i-lifestyle yung anak ni Tulpo. Isang laklakan, no? Ilang milyon yun binayaran. Bakit tayo nyong unahin yung anak ni Tulpo? Lifestyle yun. Hindi po gawain niya ng mga nagtitipid. hindi po gawain niya ng mga taong normal. Milyon inuman, bayad sa inom. Bakit hindi po yun ang mga unahin ninyo? Meron pa ba tayo bago tayo pumunta sa inyong mga katanungan? Ito po, ayon po kay Barsaga, mas lumakas siya sa Kongreso nung panahon punahin niya si Romualdez. Ayon po kay Barsaga, mas lalong lumakas ako sa Kongreso nung lumaban ako kay Romualdez. I'm saying this with perfect honesty that there are plenty of people who are actually support me in Congress when I started criticizing the administration. For example, ayan, because people who do not respect people just for the sake of respect or dahil lang nakita mo siya o co-worker mo siya. You respect both of your good friends and your good enemies. So kapag malakas yung kalaban, may respeto ka sa kanya. Kapag malakas yung kakampi mo, may respeto ka sa kanya. Ayun. Tama po yun eh. 'Di ba? Nere-respeto mo rin yung mga malalakas na kalaban. Kaya yun po yung sinasabi niya na kahit po siya lumpalaban, may mga rumerespeto na sa kanya. Lalo na bukas pag napatunayan niya. Eto po single-handedly, wala po siyang mga yung meeting na nagaganap. Nanawagan lang siya. Tapos inabangan ng mga tao saan kaya magrarally. Ngayon po, pinanawagan niya sa gate ng Forbes Park sa Buendia. Hindi ko alam kung saan hindi ko alam kung saan banda yun. Sa EDSA rin ba yan? Sa EDSA rin ba ang ano niya? Siguro agahan ko lang kasi masyado namang gabi kung pupunta ako ron. Sisilip lang tayo doon. Pupunta lang tayo pag makita nating mga kabataan at may marcha-marcha pa hindi natin kaya yun. Pero pupunta tayo ron. Sisikapin nating pumunta para po napasubo na. Hindi ko ina-expect na gabi. Akala ko mga ano lang, umaga-umaga lang eh. Anti-Marcos po. Yan, malinaw. Anti-Marcos yung rally. Wala na yung mga putya, pupunta ka ron, anti-corruption. Pag nag-speech na, putya, si BP Sara na yung tinitira. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape.